Mi Amor Tales presents Love Me Again, Doktora. Written by Ashes. Bata pa lamang si Celia Alvarez ay pangarap niya na ang maging isang doktor. Sa kabila ng kahirapan ay pinilit niyang matupad ang kanyang pangarap. Maaga siya naghanda para sa unang araw niya sa trabaho bilang isang ganap na doktor. Iyon ang kanyang unang araw ng pagsaserbisyo matapos pumasa sa board. Pagdating sa ospital ay dumiretso siya sa kanyang opisina at nadatnan doon ang isang lalaking doktor na tila hinahantay siya. Doc Martinez? Tawag pansin niya rito. Hindi siya sigurado kung tama ang pagkakatanda niya sa pangalan nito. Yes, I am. You're Dr. Alvarez, right? Anito. Mababakas ang disgusto sa tinig nito. Yes, Doc. Salamat sa pagbisita. Nakangiti ngunit may pagtatakang tugon niya. Pero bakit po kayo nandito? Pumunta lang ako dito dahil namamanga ako sa background mo. Anito. Thank you, Doc Martinez. Masaya akong makakatrabaho kita rito. I heard a lot about you as the best performing doctor here in Virginia. Nakangiting litanya niya. Ngunit hindi man lang nagbago ang blankong ekspresyon ni Doc Martinez. Upon checking your background, nakita ko top 1 ka sa board exam and summa cum laude. Tanong nito, bakit pakiramdam niya ay may halong inggit ang tono nito? Yes, that's right, Doc. Well, hindi na bago sa akin yun. I met a lot of people like you. But as a doctor, you need to work on with your manners. I don't like your personality. Ayokong gumawa ka ng bagay na hindi ko magugustuhan, Dr. Alvarez. You need to be careful. Saan ito na mayroong pagbabanta sa kasya nilayasan? Nagtataka man siya sa animosity lalo at ilang beses lang naman sila nagkasalubong nung nag-a-apply siya ay hindi na lamang niya yun ginawang big deal. Sa isang linggo na pagtatrabaho ni Celia sa Virginia Hospital ay wala nang ginawa ang mga pasyente at kanyang co-doctors kundi ang purihin siya. Proud naman siya sa sarili, ngunit dahil din doon, ay nagkaroon siya ng problema kay Dr. Martinez. Palagi na lamang nitong pinupuna ang kanyang bawat galaw. Is there anything I can help you with, Doc Martinez? Bungad ni Celia sa doktor nang ipatawag siya nito. Have a seat. Anito. You didn't listen, Doc Alvarez. Pagpapatuloy nito, pagkaupo niya. Ano pong ibig din sabihin? Tanong niya. Ayoko magpaligoy-ligoy pa, Doc Alvarez. I don't like you. Nakaramdam si Celia ng kaba. Alam niyang may hindi magandang mangyayari. Did you know that you're overshadowing me? I'm the most respectable and best doctor here in Virginia. People look up to me, that until you came. Galit na sumbatan, doktor. I didn't do anything to upset you, did I? Ginagampanan ko lang naman ang tungkulin ko bilang Dr. Doc Martinez. Mahinahon ngunit may diin na sagot niya. You shouldn't be competing with me, Doc Alvarez. That's the advice you need to remember. Patuloy nito na nagngingit-ngit na sa galit. Are you being serious? This is not a competition, Doc Martinez. I'm not here to compete. I'm here to help people, that's it. Sagot niya. Unti-unti nang nauubos ang kanyang pasensya. Well, if you want to last here, you'll have to listen to me. You just need to stay in my shadow. You don't need to do anything to challenge me. I don't need you to tell me what I should do, Doc Martinez. I'm a doctor and I have my own principles. Mariing tura ni Celia bago siya mabilis na lumabas mula sa opisina ni Doc Martinez. Hindi niya alam kung bakit hindi siya gusto ni Doc Martinez. Wala siyang ginagawa rito. Hindi nga niya alam kung bakit ito ang best performing doctor dahil bukod sa magalit sa kanya araw-araw, ay wala na itong ginawa pa. Tanging mayayamang pasyente lamang ang binibigyang pansin nito. Sinabi ko na sa iyo, Doc Alvarez, huwag mong galitin si Doc Martinez dahil madali kanyang tanggalin sa trabaho. Nag-aalalang saad ng co-doctor ni Celia si Dr. Amy Santos habang sila'y kumakain sa cafeteria. Wala naman akong ginagawang mali, Doc Amy. Sa tingin mo, meron akong ginagawang mali bukod sa ibinibigay ko ang serbisyo ko sa mga tao? Tanong niya rito.
Wala naman Doc Alvarez, pero si Doc Martinez yun. Baka nga ngayon hinahanapan ka na ng butas para masibakan niya sa trabaho. Anito. Nakaramdam ng kaba si Celia dahil sa sinabi nito. Wala pa siyang isang buwan at hindi niya ma-imagine kung matatanggal siya. No, hindi pwede to. Sambit niya. Mabilis siyang tumayo upang puntahan si Doc Martinez. Ayaw niyang tanggalin na lamang siya sa trabaho. Habang naglalakad si Celia ay bigla na lamang siya nakarinig ng kaguluhan sa billing section. Alam niyang mayroong eksena na nangyayari doon, kaya naman nakiusisa siya. Nang makalapit siya ay napagtanto niya na naroon si Doc Martinez na kanyang hinahanap. Ngunit nagtataka siya na makitang itsura nitong galit, tila mayroong inaaway na pasyente. Hindi ka ba nakakaintindi ng Ingles? I said, get out! Sigaw ni Doc Martinez sa matandang babae na mayroong kasamang matandang lalaki na nakaupo sa wheelchair. Parang awa niyo na, Doc. Itong ospital na lang talaga ang kaya namin puntahan. Hindi na namin kakayanin na dalhin sa ibang ospital na malalayo. Ito na lang ang malapit. Pagmamakaawa ng matanda, umiiyak at humihingi ng tulong. Sa halip na maawa, lalong nagalit si Doc Martinez. I am telling you, madam, maikli lang ang pasensya ko. Umalis na kayo at maghanap ng ibang ospital. Parang awa niyo na, Doc. Ngayon lang, please. Kailangan na maoperahan ng asawa ko. Meron siyang spinal tumor. Muli nitong pagmamakaawa. Tingin niyo nga yung itsura niyo. Mukha kayong duka. May ibabayad ba kayong pera para sa mga bills? Nanguhusgang tanong ni Doc Martinez. Biglaan po ang nangyari, Doc. Pero meron naman kaming ibabayad. Kulang lang ang pera na hawak namin ngayon. Hindi pa namin makontak ang aming anak na naroon sa ibang bansa. Paliwanag ng matanda. Nagsisinungaling pa kayo. Paano kayo magkakaroon ng anak sa ibang bansa? Tignan nyo nga yung itsura nyo, madudungis. Pumagitna na si Celia. Hindi na niya kayang panoorin pa ang mga pangyayari. Hindi ba't paglabag sa batas ang pagpapalis sa mga pasyente? Tanong ni Celia kay Doc Martinez. What are you saying, Doc Alvarez? At sa batas naman yan nakasulat? It is stated in Republic Act 8344, Doc Martinez. Hindi maaring tanggihan o paalisin ng pasyente lalo na sa mga emergency cases dahil sa kakulangan sa deposito o advance payment. Nasagot ba dito ang tanong mo? Napalunok ang doktor dahil sa kanyang sinabi. This is a private hospital. What can you do? Pinapaalis ko sila dahil wala silang kakayahan na makapagbayad for initial deposit. Handa ka bang bayaran ng mga bills na kanilang gagastusin, ha? I doubt you'll afford that. I advise you not to judge them dahil lang sa nakikita mong panlabasan nyo, Doc. Sarkastikong putol niya rito. And also, it doesn't make sense. Mapapribado pang publikong ospital, ang batas ay batas. Republic Act 8344 clearly states that no hospital, kahit pa pribado ang pwedeng tumanggi sa isang pasyenteng nangangailangan ng agarang lunas dahil lang sa kakulangan ng pambayad. Well, that's not my problem, Doc Alvarez. I dare you to help those beggars and you'll face the consequences. Pagbabanta ni Martinez. Ihanda ang operating room. Mahinahon ngunit meron diin na sabi ni Celia sa mga nurses na naroon. Lumapit siya sa mga matanda at gumiti. Huwag po kayong mag-alala. Ako pong bahala sa asawa niyo. Ngunit wala ni isang kumilos. Kahit ang mga nurse ay nag-aalangan. Napahawak sa bewang si Celia dahil hindi siya makapaniwala sa mga ito. What? Wala ba sa inyong balak na tumulong? Sa ilang taon nyo nag-aaral ng medicine, ganito ba tinuro sa inyo? Nag-aagaw buhay ang tao. We need to do something. I will help you, Doc Alvarez. Sagot ni Doc Amy. 3 nurse pa ang kusang lumapit upang tumulong. Napangiti si Celia at nagkaroon ng pag-asa. Inuubos mo talagang pasensya ko, Doc Alvarez. Even the CEO won't spare you. Galit na banta ni Doc Martinez. Hindi niya ito pinansin. Matapos makuha ang hospital bed, ay pinagtulungan nila ang matandang lalaking nakaupo sa wheelchair at mabilis na dinala sa OR. Ma'am, hanggang dito na lang po kayo. Maaari po kayong pumunta sa counter para sa papeles na kailangan tungkol sa pasyente. Sagot ay isang nurse bago isara ang OR. Ngunit ilang minuto na lang bago magsimula ang surgery, ay biglang bumukas ang pinto. Naroon na naman si Doc Martinez na makikitang ngisi sa mga labi. Dahil nagpupumilit ka, Doc Alvarez.
I called the CEO so you can argue with him about your so-called principles. Matapang na sabi nito. Sa halip na mangamba sa Celia ay nanguna ang takot niya para sa matandang lalaki na ngayon ay kinakailangan na talagang operahan. Hindi ka pa rin ba tapos, Doc? Kung may galit ka sa akin because you're so unprofessional, then huwag mo idamay ang pasyente. Hindi na nakapagpigil si Celia. Anong kaguluhan na nangyayari dito? Napatingin siya sa pinto nang biglang pumasok ang isang matangkad na lalaki. Nakaitim itong suit na maayos ang fit. Tuwid ang postura nito at sa bawat galaw ay tila may bahid ng awtoridad. Sir, isang bago na doktor na pinipilit gamutin na isang pasyente na wala pang maayos sa record. Hindi pa dumadaan sa proseso at walang pambayad sa hospital bill. This violates the rules of the hospital. Parang batang sumbong ni Doc Martinez sa lalaki. Oh, anang lalaki bago nito ibinaling ang tingin sa kanya. Nabigla siya na magkatinginan sila. Ganoon din ang reaksyon sa kanya ng lalaki. Hindi niya inaasahan na muli niya ito makikita. Bigla na lamang tumibok na mabilis ang puso niya sa kaba at pagkabigla na makilala ang kanyang ex-boyfriend na si Gio. Celia. Tawag nito sa pangalan niya. Gio? Wika niya sa pangalan nito. How dare you call him by his name, Doc Alvarez? He's the CEO of this hospital. Galit na tura ni Doc Martinez. Napaawang ang labi niya at hindi makapaniwala na ang kanyang ex-boyfriend ay isa na palang CEO. Doc Alvarez, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Gio. Tumiting siya sa mga mata nito. Hindi pa rin siya makapaniwala sa ginawa sa kanya ng tadhana. Matagal na naghiwalay ang kanilang landas at hindi niya inaasahan na muli sila magkikita sa ganoong sitwasyon. Ang matinding kaba na nararamdaman ni Celia ay hindi lang dahil sa nangyayari ngayon, kundi pati na rin sa muling pagbabalik ng mga alaala ng kanilang nakaraan. Gio, ikaw pala. Hindi ko inaasahan na ikaw pala ang CEO ng ospital na ito. Gulat na turan niya. And I never thought na isa ka na rin doktor. Yeah, I already expected you to become one. But I never expect to see you here working in my own hospital. Sagot ni Gio. Pero, Dr. Alvarez, bakit hindi mo ipinasa sa tamang proseso ang pasyenteng to? Listen, Sir Gio, we need to operate right now. May pakiusap na tura ni Celia at muling bumalik ang postura sa pagiging profesional na doktor. Napansin niya ang pagseryoso ng mukha ni Gio at ang malalim na paghinga nito bago nagsalita. Alam ko, Dok. Pero may mga proseso na kailangan sundin. Hindi ko pwedeng basta-basta kalimutan ng mga regulasyon, lalo na sa ospital. Alam ko. Sagot niya. Ang tinig niya ay medyo nanginginig. This hospital is not just about emotions, Doc Alvarez. There are people I have to answer to and decisions I cannot change. But I also know how important it is to be a doctor and how difficult it is to make decisions in a situation like this. Don't push your limits, Doc Alvarez. Magbigay ka naman ng respeto sa CEO. Muling pakikisali ni Doc Martinez. Napakuyom ang kamao ni Celia. This is not all about the hospital's rules and regulations, Sir Gio. Mas mataas ang batas kesa sa policy. Ang sabi sa RA 8344, hindi pwedeng tumanggi ang kahit anong ospital, pribado man o pampubliko, sa emergency cases dahil sa kawalan ng pambayad. Para din sa ikabubuti at reputasyon ng ospital. Tama ang sinasabi ni Doc Alvarez, Sir Gio. Bilang isang doktor, alam ko may pananagutan tayo sa batas kung hindi natin tatanggapin ang pasyente. Maari tayong makasuhan at maari kaming mawalan ng lisensya. Wika naman ni Doc Amy na nasa tabi niya. Batas? Huwag mong turuan ng CEO, Doc Alvarez. Alam ko may batas, pero sino magbabayad ng gastusin nila? Ikaw ba? Sambit pa ni Doc Martinez. Bahagyan lumapit si Celia kay Gio. Ang mga mata niya ay nangungusap. I am begging you, sir. There is no time. Anya at ibinaling ang tingin sa matandang nakahiga at walang malay. Please, just this once and I will leave. You don't need to leave because of this, Doc Alvarez. You're right. Everything you said makes sense. I am now allowing you to start the operation. Tura ng lalaki. Thank you, Sir Gio. Pasasalamat ni Celia. But sir, tutol ni Doc Martinez ngunit agad itong pinutol ni Gio. No more buts. Anito bago umalis. Walang nagawa si Doc Martinez kundi ang lumabas.
Walang sinayang na oras sina Celia upang iligtas ang matandang lalaki. Sinubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya upang iligtas ang buhay ng pasyente. Sa loob ng OR ay tanging ang tunog ng mga makina at ang mga hakbang lamang nila ang naririnig. Halos 5 oras ang ginugol nila sa operating room bago lumabas si Celia. Gulat siyang napaatras nang biglang lumitaw sa kanyang harapan si Gio. What happened? Tanong nito. Ayos na po, sir. Sagot niya saka umiwas sa malalim na tingin na lalaki. You don't need to leave, Celia. Hindi ko talaga inaasahan na makikita kita dito. I can't believe that my ex is working in my own hospital. Ako rin, hindi ko inaasahan na makita ka rito. I know you're tired. Let's go to my office. Naganda ako ng pagkain. Alok nito sa kanya. Tumigil sa paglalakad si Celia. Tumanggi siya sa alok nito. I appreciate it, Sir Gio, but you can't do this. Saad niya bago mabilis na umalis at dumiretso sa kanyang office. Umupo siya, nalilito at naguguluhan. Sa halip na intindihin ang ginawa niyang operasyon kanina, napuno ang isipan niya ng kanyang ex-boyfriend na CEO ng ospital na pinagtatrabahuhan niya. Sa gitna ng pag-iisip niya, ay bigla na lamang merong kumatok sa kanyang office. Come in, Anya. Bumukas naman ang pinto at bumungad sa kanya matandang babae kanina na tinulungan niya. May kasama itong binatang lalaki na merong maayos na pananamit. Tumayo si Celia upang salubungin ang matandang babae. Maraming salamat po, Doc Alvarez. Iniligtas niyo ang asawa ko. Pagpapasalamat ang matanda sa kanya. Obligasyon ko po yun bilang isang doktor. Nakangiting sagot niya rito. You're Dr. Alvarez? Tanong ng binata. Nice to meet you. Thank you for helping my parents. Siya nga pala ang anak ko, galing sa ibang bansa. Huwag kang mag-alala, Doc. Hindi mo na kailangang umalis sa trabaho. Naayos na ng anak ko ang mga bills na kailangan bayaran. Masayang tura ng matanda. After I found out about the events happening right now, I booked a private plane just to get here quickly. Naikwento ka sa akin ni Mama, Doc. At namanga ako kung paano mo ipinaglaban ang karapatan ng iyong pasyente. You're a doctor, pero ang galing-galing mo sa mga batas. By the way, I'm a lawyer. Tura ng lalaking abogado. Kung lawyer naman po palang anak niyo, ma'am, bakit po hindi niyo sinabi? Nagtatakang tanong ni Celia sa matanda. Kapag pa sinabi ko yun kanina, mayroong maniniwala sa amin. Lalo pat nakabasa sila sa pananamit at itsura ng tao. Tanong ng matanda. Napabuntong hininga ang anak nito. We were never poor, Doc Alvarez. When I became a lawyer, I was able to provide my parents with a comfortable and luxurious life. But they were never fond of a lavish lifestyle. They preferred to live simply, just as they always had. My parents don't usually accept large amounts of cash or cards from me. But because of what happened today, no matter what, I will insist. Hindi lang talaga ako makapaniwala na huhusgahan sila ng isang doktor base lamang sa kanilang panlabas na anyo. Nakaramdam ng paghanga si Celia sa abogado na kaharap niya. Kitang-kita niyang pagmamahal at malasakit ito sa mga magulang. On behalf of the hospital, pasensya na po kayo sa nangyari, sir. Hindi dapat ito naranasan ng mga magulang mo. Tugon niya. Don't worry, Doc Alvarez. Because there's a doctor like you, I'm not going to file a case regarding this incident. And my mom doesn't want to pursue anything about it. Nakangiting sambit na lalaking abogado. Thank you. Pasasalamat niya. Nang matapos ang usapan ay iniligpit na ni Celia mga gamit at lumabas mula sa kanyang opisina upang umuwi. Sa paglalakad sa hallway ay tinawag siya ni Doc Amy. The CEO held a meeting, Doc Alvarez. We need to go to the meeting room. Sambit nito. Nagtataka man ay tumango na lang siya at sumunod dito. Maraming salamat pala kanina sa pagtulong mo, Doc Amy. Pasasalamat niya rito. Ano ba, wala yon? Nakangiting sagot nito. Nang makarating sila sa meeting room, ay naroon na lahat ng doktor, maging si Doc Martinez na masama ang tingin sa kanya. Ilang minuto lang ay dumating na rin ang CEO. Lahat ay tumayo upang bati ng lalaki. Sit down. Utos nito at saka umupo sa harapan. Doc Alvarez, Doc Amy. Panimula nito. Good job to both of you. You just saved the parents of the most brilliant and top attorney in the Philippines. Nagulat ang mga doktor na naroon sa silid dahil sa narinig maliban kay Celia.
Ngunit hindi niya inaasahan na isa itong magaling na abogado sa buong Pilipinas. Tell me, Doc Martinez, what should I do to you? Baling ni Gio sa doktor. Napayuko na lamang si Doc Martinez. Nanginginig ang mga kamay nito dahil sa takot. Ininsulto mo mga magulang ni Attorney William. And now, they demand a public apology from you. Paano kung nag-file ng case sa attorney dahil sa ginawa mo? Yes, sir. I'm going to make a public apology from them. Nauutal na tugon nito. Makikita ang takot sa mukha ng doktor. Muntik mo na sirain ang reputasyon ng ospital ko. And now, public apology lang ang gagawin mo. Galit na saad ng lalaki. Anong gusto niyong gawin ko, sir? Lumuhod ka sa harapan ni Doc Alvarez. Kung patatawarin ka niya, magpasalamat ka sa Diyos at hindi pa kita sisibakin sa trabaho. Galit na sabi nito at pasimpleng tumingin sa kanya. Yes, sir. Sagot nito. Nagulat si Celia dahil sa demand ng lalaki. Mabilis siyang umiling. Hindi na kailangan, Sir Gio. Public apology is enough. Napatingin ng lahat ng doktor sa kanya. Ayoko may ganitong sitwasyon na mangyayari ulit. Umalis lang ako ng ilang buwan ay marami na ako nababalitaan mula sa inyong mga doktor. Do your job well. Pinapasahod ko kayo. Huling sambit na lalaki bago ito lumabas mula sa silid. Nagsitayuan na rin ang mga doktor at umalis. Hindi man lang humingi sa kanya na sorry si Doc Martinez at tinignan lamang siya nito bago lumabas. Let's go, Doc Alvarez. Hiyaya ni Doc Amy. Tumayo na rin siya at lumabas mula sa meeting room. Hindi nagtagal ay naglalakad na siya papunta sa gilid ng kalsada upang maghintay ng bus. Ngunit ilang sandali lamang nang biglang may humintong mamahaling sasakyan sa kanyang harapan. I will take you home. Saad ng lalaki sa kotse pagbukas ng bintana. Hindi inaasahan ni Celia na muli niya makikita si Gio sa labas. Ang akala niya ay kanina pa ito nakaalis. Hindi na. Tanggi niya rito. Dali na, minsan lang to. Nakangiting pagpupumilit ni Gio. Gusto mo ba lalo mag-traffic sa likuran? Natatawan dagdag pa nito. Doon lang niya napansin ng mga kotse na nakahilera sa likuran ng kotse ni Gio na bumubusina. Masyado kasing natuon ang atensyon niya sa lalaki. Sa takot na makagawa na naman ng eksena, ay agad siyang sumakay sa likuran, ngunit nakasarado ang pinto noon. Dito ka na sa harapan, hindi naman ako grab driver para sa likuran ka sumakay. Biro ng lalaki. Nahihiyan sumakay si Celia sa harapan. Maraming salamat, nag-abala ka pa. Sanay naman ako mag-commute. Tuwing kasama ni Celia ang kanyang ex-boyfriend na si Gio, ay palagi siya nakakaramdam ng pagkailang. Lalo pat ngayon na lamang niya ito nakita sa loob ng ilang taon. Nagsimula ang biyahe at namayanin sa loob ng sasakyan ang nakakabinging katahimikan. It's been 8 years, Celia. Pagbasag ni Gio sa katahimikan. Napatingin siya sa gawin nito na nakatingin pala sa kanya. Kanina pa kasi siya nakatingin sa bintana at wala sanang balak na tumingin sa lalaki. Hindi ko alam na, gano'n na pala talaga katagal. Sagot niya rito. And yet, you're still beautiful. No, gumanda ka pa lalo. Compliment nito sa kanya. Pakiramdam ni Celia ay nag-init ang kanya magkabilang pisngi sa sinabi ng lalaki. Bakit ang tahimik mo? Tanong nito. Ano ba ang dapat niyan sabihin? Pagod na siguro. Sagot niya kapag kuwan. I can give you a break. Pahinga ka muna. Sagot ng binata. Hindi na. Mag-iisang buwan pa lang ako sa trabaho and besides, gusto ko maraming matulungang pasyente. Sagot niya. Unti-unti nang nawawala ang pagkailang niya rito. I'm sorry for being such a jerk. Anito. Nagtatakang napalingon siya sa gawin nito. Anong ibig mong sabihin? Tanong niyang nagtataka. I'm more than willing to help you, Celia. Pero nakipag-reason out pa ako sa'yo just because of the hospital's policy. Kahit alam kong tama ang sinabi mo, I don't have any intention. Baka isipin mo, hinintay pa kita makiusap sa akin bago kita tulungan. Paliwanag nito. Napangiti siya. That's all? You're not a jerk, Gio. At saka nagpapasalamat pa nga ako na naroon ka kanina para bigyan kami ng permission to operate. Nakangiting wika niya. Napangiti naman si Gio. Then, thank you isn't enough. I want something from you, Doc. Nakangising sambit nito. Aba, umiirit pa. Ano bang gusto mo? You. Diretsang sagot ni Gio.
Tila napatigil siya sa paghinga at mabilis na tumibok ang puso niya dahil sa kaba. Ilang beses pa siya napalunok dahil sa sinabi nito. Anong ako? Nauutal niyang tanong. I mean, don't avoid me please. Hindi naman kita iniiwasan. Paano ko naman iiwasan ng CEO ng ospital na pinagtatrabahuan ko? Paano kung maglalakas loob na iwasan ka eh? Empleyado mo lang naman ako. Pabirong sagot niya. So, bakit tumanggi ka sa akin kanina? Anito. Nabigla lang ako. Hindi ba't parang ang awkward? 8 years tayong hindi nagkita. Mag-ex tayo. We're in good terms naman, di ba? Pagputol nito sa kanya. Nga ba? Tanong niya rin. Yeah, I mean, for me. I never held any grudge about what you did to me back then, Celia. Sinusumbat mo? Pabirong tanong niya, ngunit may bahid ang pagtataka sa kanyang tinig. Tila nagbago ang atmosphere sa pagitan nilang dalawa. Nakahinto na rin ang kotse dahil nasa tapat na sila ng bahay niya. Napansin niya nagbago ang ekspresyon ni Gio. Ngunit hindi niya lubos maintindihan kung bakit ganoon ang naging reaksyon nito. No, wait. Galit ka ba sa akin? Or did I do something to upset you? Tanong nito, halatang nag-aalalang nakatingin sa kanya. Hindi, nagtatanong lang naman ako. Saglit siyang napabuntong hininga bago muling nagsalita. Since nabanggit mo na, tell me, are you still angry? Kasunod noon ay ang katahimikan. Ramdam ni Celia ang tensyon sa loob ng sasakyan, lalo na magsalita si Gio. You treated me like trash back then, Celia. But I'm not angry. I just can't forget what you did to me. Trust me, hindi ako galit. Masaya ako na muli kita nakita. I've been thinking about you for 8 years. Napalunok siya at mabilis na iniiwas ang tingin. Hindi niya kayang salubungin na malambing ngunit mabigat na titig ni Gio. Nagmamadali niyang hinanap ang seatbelt at kinalas yun. Nandito na pala tayo. Maraming salamat sa paghatid, Gio. Let's bid farewell here. Anya, saka pilit ang umiti bago mabilis na lumabas mula sa kanyang kotse. Pagpasok niya ay sinalubong siya ng kanyang mga magulang. Sino yung naghatid sa'yo, anak? Usisa ng kanyang ina. Nakita kasi namin ng kotse. Ilang minuto nakatambay bago ka bumaba. Katrabaho ko po. Pagsisinungaling niya. O siya, kumain na tayo. Ngayong gabi pinagluto ka namin ng chicken curry. Paborito mong ulam. Anang nanay niya. Kinabukasan ay maagang nagising si Celia upang maghanda para sa kanyang trabaho. Aba, ang ganda mo ngayon anak ka! Bati sa kanya ng kanyang nanay. Ano ba nay, hindi naman po. Anya habang hinahawakan ng kanyang pisngi. Ngayon kasi ay naglagay siya ng kaunting powder sa kanyang mukha at kaunting lipstick para sa kanyang labi. Baka may pinapaganda ng anak natin, Rowena. Birong tugon ng tatay niya. Ano ba kayo, tay? Gusto ko lang namang maging disente sa harap ng pasyente ko. Sagot ni Celia. O siya, umalis ka na, baka maliit ka pa. Sabi naman ng nanay niya. Mabilis na umalis si Celia. Sumakay siya ng bus papunta sa Briguinho Hospital. Pagdating ng ospital ay binati siya halos ng lahat. Naging sikat siya dahil sa kanyang ginawa kahapon. Pagpasok sa loob ng kanyang office ay agad niyang napansin ang isang bouquet ng bulaklak. Mayroon pa itong kasamang pagkain sa maliit na lalagyan. Nilapitan niya iyon at kinuha ang letter. I made this for you. Eat your breakfast while admiring your favorite flowers. Best regards, Bonnie. Pagbasa ni Celia sa letter. Umukit ang ngiti sa labi niya na mapagtanto kung kanino galing ang mga yon. Ang Bonnie lang naman na kilala niya ay si Gio. Siya ang nagbigay rito noon ng nickname na Bonnie. Hinawakan niyang bulaklak at inamoy iyon. Ngayon na lamang siya ulit nakatanggap ng paborito niyang bulaklak. Inalagay niya sa gilid ang bulaklak. Kinain na niya rin ang pagkain sa kanyang mesa bago magsimula sa kanyang trabaho. Nabalitaan mo na ba, Doc Alvarez? May bago raw tayong poging doktor. Bulong sa kanya ni Doc Amy habang sila'y kasalukuyang kumakain sa cafeteria. Hindi pa eh. Anong pangalan ng bagong doktor? Dr. Samehares. Sagot ng lalaking doktor na bigla na lamang sumulpot sa mesa kung nasaan sila. Napatingin si Celia sa lalaki. Nagulat siya na makita ang pamilyar na lalaki sa harapan. Sam? Tawag niya sa pangalan nito. Kaklase niya ito noon sa med school at manliligaw niya rin na kanyang binasted. May I sit here? Tanong nito. Tumango siya. It's nice to see you here, Sam. Ikaw ang bagong doktor? Tanong niya.
Yeah, I already expected to see you here since I've heard a lot about you. Nakangiti nito ni Sambel. By the way, this is Doc Amy Santos. Pakilala niya sa katabing doktor. Hi, you can call me Doc Amy. Hindi ko inaasahan na magkakilala kayong dalawa. Natatawang sambit ni Amy. Hi, you can call me Sam. I don't want to be called by my surname. Me too. Nakangiting tura ni Amy. Habang nag-uusap ay bigla na lamang lumapit ang isa pang lalaki. Sir Gio! Nauutal na tura ni Amy na makilala ang bagong dating. Napatingin naman si Celia sa lalaki. No need for formalities. Anito, bago umupo sa tabi ni Sam. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya kay Gio. I never expected that Dr. Alvarez is acquainted with Dr. Sam Mijares. Mayroong diin na pagkakasabi ni Gio. Kaklase ko siya sa med school. Sagot niya. Tumawa naman ang katabi nitong si Sam. Yeah, hindi ko nasabi sa'yo bro. Maniligaw niya ako. What? Kunutan noon tanong ni Gio. Ano sinasabi mo, Sam? Nauutal na tanong ni Celia. Easy bro, hindi mo ako pinapatapos. Dati yon. Paliwanag ni Sam habang ang dalawang kamay ay nakataas dahil sa sama ng titig ni Gio dito. So, magkakilala kayong dalawa? Nagtatakang tanong ni Celia sa dalawang lalaki. We're friends, right, Gio? Ngiting tugon ni Sam. Not really. He's my grandpa's new doctor. Sagot ni Gio. Muling bumalik sa normal ang ekspresyon nito. So, bakit ka nandito, Gio? Tanong ni Sam na may halong pangasar. Because you're here. Ano pa ba? Alright, sabi mo eh. Nangingiting tugon ni Sam. Dali-daling tumayo si Celia. Mauna na kami ni Amy. Babalik na kami sa trabaho. Paalam niya. Lumabas sila mula sa cafeteria. Wait, bakit namumulig ang pisngi mo, Doc Alvarez? Pangaasar na tanong ni Amy. Napahawak naman siya sa kanyang pisngi. Kanina pang umiinit ang kanyang pakiramdam at unti-unti lamang yung nawala na makalabas sila. Hindi kaya? Tanggi niya. Pabalik na siya sa kanyang opisina nang makasalubong niya si Doc Martinez. Huminto siya na makita niya itong humarang sa hallway. Masaya ka na ba, Dr. Alvarez? Sarkastikong tanong nito. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niyo. Sagot niya. Sinira mo reputasyon ko sa ospital na to, doktora. Alam mo kung gaano ko, ibinigay lahat ng effort ko para lang makarating sa kinaroroonan ko ngayon, pero sinira mo yon. Marahan, ngunit galit na tura nito. Hindi ko kailanman sinira ang reputasyon niyo, Doc. Gusto ko lang naman ay magtrabaho na maayos at hindi ako naghahanap ng gulo ng kakumpetensya. At alam mo sa sarili mo na ikaw ang sumira sa sarili mo at hindi ako yon. Mahabang litanya ni Celia bago ito iniwan sa hallway. Maghapon na nakulong si Celia sa kanyang opisina. Wala siyang appointment for surgery kaya naman mga papeles lamang ang kanyang inasikaso. Nang dumating ang hapon ay napagpasyahan niyang umuwi na. Bitbit ang kanyang sling bag ay lumabas siya. Subalit napaawang na lang ang kanyang bibig dahil sa gulat na makita ang lalaking nakasandal sa pader. You're finally here, Annie Gio. Nagtatakang tumingin si Celia sa binata. Mukhang kanina pa ito naghihintay sa kanya. Wait, kanina ka pa nandito? Bakit hindi ka pumasok? Umayos ito ng tayo. I don't want to disturb you. Sagot nito. So, bakit ka nandito? I'm going to take you home. Kunot noon sinulya pa ni Celia si Gio. Hindi na kailangan. Ayoko abalahin ka pa. Turan niya. I'm not busy. Let's go. Imbes sa yaya nito. Gusto man tumanggi ni Celia ay wala na siya magawa dahil nauna na itong maglakad. Sinundan niya na lamang ang binata palabas sa ospital. Thank you pala kanina. Pasasalamat niya na maaalala niya ang ibinigay nitong bulaklak at pagkain. For what? Pagmamaang-maangan nito. Food and flowers. Nag-aalangan na sabi niya. Then, I will bring those for you every day. Nakangiting tura ng binata. Mabilis na umiling si Celia. Huwag na, ayokong ma-issue no. Pagdating sa parking lot ay pinagbuksan siya ni Gio ng pinto ng kotse. Pagkatapos ay pumasok na rin ito. Your seatbelt. Anito at mabilis na iginalaw ang katawan upang ayusin at isuot iyon sa kanya. Hindi siya nakagalaw at nakapag-react agad sa bilis ng pangyayari. Kahit pagtanggi ay hindi na niya nagawa. Nagkalapit ng kanilang mukha at naamoy niya ang mabango nitong hininga.
Habang inaayos si Gio ang seatbelt ay pigil hininga siya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Are you alright? Tanong nito sabay tingin sa kanya. Oo, okay lang ako. Sagot niya sa kapilit ng umiti. Nang bumalik lamang ito sa pwesto ay doon lang siya nakahinga na maluwag. Naramdaman niya sumuliyap si Gio sa kanya bago ito magsimulang magmaneho. Tell me, ginugulo ko pa rin ba ni Doc Martinez? Usisa nito. Umiling siya. Hindi na. You're lying. I really don't care. Hinahayaan ko na lang si Doc Martinez. I don't want you to do something just for me, Gio. I can handle him on my own. I understand. Nag-aalala lang ako sa'yo. Nito. Napakurap pa siya kung totoo ba narinig niya mula sa lalaki. Gusto mo kumain muna tayo? Tanong pa nito. Mabilis na umiling si Celia. Hindi na. Sagot niya. Pilit iniiwasan ng kahit anong pagkakaroon ng komplikasyon sa pagitan nilang dalawa. Ngunit maya-maya lang ay narinig niyang tumunog ang tiyan ni Gio habang nagmamaneho ito. Wait, gutom ka ba? Natatawang tanong niya. Nahihiyang tumawa ang lalaki. Yeah, I'm starving. Kung gusto mo kumain din, that's it. Sabi niya. Nakita niyang napangiti si Gio. Where do you want to eat? Tanong nito habang magaan na nagpatuloy sa pagmamaneho. Ayokong dalhin mo ako sa mamahaling kainan kahit sa fast food na lang. Anya, dahil paniguradong dadalhin siya nito sa mamahaling restaurant. Jollibee. Paborito mong fries doon. Naalala mo pa ba nun? Tuwing niyayaya mo akong kumain doon dahil mura at nakakabusog? Tumingin si Celia kay Gio. Hindi na naman siya makapaniwala na naalala pa nito ang kanilang nakaraan. Sa halip na sumagot ay tumango na lamang siya. Hindi niya alam kung bakit palagi na lang nitong ibinabalik ang kanilang nakaraan. Nang may madaan ng Jollibee ay huminto sila upang kumain. Nagulat pa siya nang orderin ni Gio ang lahat ng klase ng pagkain doon. Hindi kaya sobrang dami nito, Gio? Gulat na turan niya habang pinagmamasdan ng mesa na puno ng pagkain. It's okay. Pwede nating dali ng sobra sa bahay niyo. Sagot nito saka naupo sa tabi niya sa halip na sa tapat niya. Let's eat. Hindi siya nakasagot dahil natulala siya habang magkatabi sila at magkadikit ang mga braso. Wow, ang sarap. Ngayon na lang ulit ako nakakain dito. Wika ni Gio habang puno ang bibig ng spaghetti. Dahan-dahan lang, wala namang umaagaw niyan sa'yo. Biro niya sa lalaki. Anong problema? Nauutal na tanong niya na makitang titig na titig ito sa kanya. Kumuha ito ng tissue at pinunasan ng bibig niya. Namula siya sa ginawa nito. Hindi makapaniwala na ang simpleng kilos na iyon ay nagdulot ng kakaibang kilig sa kanyang puso. Wala. Sagot ni Gio. Medyo awkward na tumingin sa kanya. Naalala ko lang, yung mga panahon na magkasama tayo. Salamat. Sambit niya. Mainit pa rin ang kanyang pisngi dahil sa ginawa nitong pagpunas. Wait, meron ka rin sa gilid ng labi mo. Itinuro niya ang parte ng mukha nitong may sauce. Hindi riyan. Anya, ngunit hindi pa rin nakukuha ng lalaki. Dahil napapagod na siyang sumenyas, gamit ang hintuturo, ay pinunasan niya ang gilid ng labi nito. Nang matauhan si Celia, ay agad niyang binawi ang kamay. Sorry, nakalimutan ko may tissue pala. Nahihiyang sambit niya. It's okay. Nakangiting sagot nito. Matapos nilang kumain, ay hinatid na siya nito. Madami ang pagkain hindi nagalaw kaya pinatake out na nito sa kanya. Iatid na kita sa loob ng bahay niyo. Alok na lalaki matapos suminto sa tapat ng bahay niya. Hindi na, kaya ko na. Umuwi ka na. Anya, sa kadali-daling lumabas mula sa kotse. Binuksan ng lalaki ang bintana ng kotse at kumuway sa kanya bago ito umalis. Napabuntong hininga si Celia. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng mga ginagawa ng kanyang ex-boyfriend, lalo pat matagal na silang hindi nagkita. Ngunit hindi niya rin maitatanggi na hanggang ngayon ay nasa isipan niya pa rin ito. Matagal din kasi sila naging mag-boyfriend noon. Tanda-tanda pa niya kung paano nagkagusto si Gio sa kanya noon at kung paano siya nito niligawan. Makalipas lang ang ilang buwan, ay unti-unting bumabalik ang pagsasamahan na meron sila dati. Ngunit sa ilang buwan na nakakasama at nakakausap niya si Gio, ay hindi niya pa rin alam kung ano bang intensyon nito para tratuhin siya ng mabuti.
Kasalukuyang nasa bahay ni Sam Cecilia kasama sina Amy at Gio upang i-celebrate ang birthday ni Sam. The best birthday ever! Ani Sam. Cheers! Tura ni Amy na may tama na ng alak. Kumuha si Celia ng baso na may lamang alak para makipag-cheers sa mga ito. Paunti-unti lang ang kanyang pag-inom dahil hindi siya sanay umiinom ng alak. Tutunggain na sana niya iyon nang hawakan ni Gio na naroon sa tabi niya ang baso, saka iyon inagaw mula sa kanya. Anong ginagawa mo? Nauutal na tanong niya. You don't need to force yourself to drink, Celia. Tura nito saka ininom ang alak na para dapat sa kanya. Namumula na ang pisngi nito dahil kanina pa rin itong umiinom. Lasing ka na, Gio. Huwag ka nang uminom na marami. Paalala niya sa binata. If you say so. Nakangiti nitong tugon bago ibinaba ang hawak na baso. Kahit hindi lasing, pakiramdam ni Celia ay namula ang kanyang pisngi sa ginawa ni Gio. Hindi siya makapaniwala na susundin ito ang sinabi niya ng ganun-ganun na lang. Ano ba kayo? Birthday ko ngayon kaya magpakasaya tayo. Ani Sam habang tinutungga ang bote ng alak. Right! Inom pa tayo! Segunda naman ni Amy. Huwag kang masyado magpakalasing, Doc Amy. Anya sa kaibigan. Celia, biglang tawag sa kanya ni Gio. Anong problema? Tanong niya. I'm just curious. What if we didn't broke up back then? Hanggang ngayon, tayo pa rin kaya? Tanong nito. I don't know. Bakit mo na itanong? Sagot niya. Tumikim pa muna ang lalaki. Is it worth it? Yung pag-iwalay natin nun? Muling tanong nito. Yes, of course. Look at what and who we are now, Gio. You are a CEO, and I'm a doctor. Sagot ni Celia. Wouldn't we have reached what we have now if we didn't break up? Tanong pa ng binata. Hanggang sa matapos ang selebrasyon ay binubulabog siya ng katanungang yon. Mali ba talaga na nakipaghiwalay siya noon kay Gio? Siya nga ba talaga ang may kasalanan? Are you okay? Ang lalim na iniisip po. Tanong ni Gio habang ito ay nagmamaneho. Okay lang ako, hindi mo na dapat ako hinatid. Lasing ka na. Nag-aalalang tugon niya. I'm not. Tanggi nito kahit mukhang kamatis na mukha dahil namumula na. Ilang minuto lang ang tumagal ay nakarating sila sa bahay niya. We're here. Nito. See you tomorrow, sir. Mauna na ako. Paalam niya. Bubuksan na sana niya ang pinto ng kotse ngunit napahinto siya nang maramdaman ang paghawak ng lalaki sa kanyang braso. Sandali. Wika nito. Anong ginagawa mo? I like you. Pag-amin nito. Nabigla si Celia kasabay niyon ay ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Ano sinasabi? Hindi na natapos si Celia ang sasabihin nang biglang lumapit si Gio sa kanya at dampian siya ng halik sa labi. Hindi nakagalaw si Celia. Para siyang kinuryente ng mga labi ng lalaki. Hindi siya tumugon sa halik nito. Ngunit hindi rin nagpumiglas. Gusto niya itong itulak palayo ngunit meron sa kanya na naisaya ang magtagal ang maring halik ng lalaki. Naramdaman ni Celia ang malambot na mga labi ni Gio sa kanya. Ang bawat haplos at pagdampi ng mga labi nito sa kanya ay nagdudulot ng kakaibang sensasyon. Nadama niya ang init at tamis ng bawat galaw nito, habang ang kanilang mga puso ay sabay na tumitibok sa iisang ritmo. Ngunit nang matauhan siya, ay marahan niyang itinulak ang dibdib nito palayo sa kanya. Nagawa niyang ilayo ang kanyang labi sa lalaki. Ngunit nadarama pa rin niya roon ang naiwang init at tamis mula sa mga labi ni Gio. Gio, you're drunk. Sabi niya rito. Seryoso niya itong inilingan. This is wrong. Ayaw mo na sa akin. Lumapit ang lalaki sa kanya at hinawakan ito ang pisngi niya. Gusto kita, Celia. Ikaw lang ang nilalaman nitong puso ko noon pa man. Hindi na walang pagmamahal ko sa'yo. Pwede bang maging tayo na lang ulit? Nangungusap ang mga mata nito. Napakalakas ng kalabog ng puso ni Celia habang pinagmamasdan si Gio. Hindi niya rin may tanggi ang nararamdaman niya para sa lalaki. Ngunit meron pa rin siyang pag-alinlangan. Nasasabi mo lang yan dahil lasing ka, Gio. Umuwi ka na't magpahinga. Bukas na tayo mag-usap. Huling linyang binitawan ni Celia bago mabilis na lumabas mula sa kotse. Hindi na siya lumingon hanggang sa makapasok sa kwarto.
Umupo siya sa kanyang kama at tumingin sa salamin. Hinawakan niya ang kanyang labi at muli niya naalala ang nangyari sa kanila ni Gio. Ano ba nangyayari sa akin? Tanong niya sa sarili. Nung gabing yon ay hindi siya nakatulog ng maayos, kakaisip sa mga sinasabi sa kanya ng lalaki. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Matutuwa ba siya? Kinabukasan ay maagang pumasok sa trabaho si Celia. Bago dumiretso sa kanyang office, ay chinek niya muna ang kanyang batang pasyente na mayroong hydrocephalus na nakatakdang operahan sa susunod na araw. Nadatnan niya ang batang natutulog. Sinuri nito ang ulo na mayroong kalakihan dahil sa cerebrospinal fluid. Dok, magiging okay po ang anak ko kapag naoperahan siya. Tanong ng ina ng bata na nakaupo sa gilid. Ngumiti si Celia. Huwag kang mag-alala. Magiging okay po ang anak ninyo. Sagot niya rito. Maraming salamat po, Dok. Hindi na rin siya nagtagal doon at mabilis na naglakad patungo sa kanyang opisina. Ngunit bago pa man siya makapasok, ay hinarang na siya ni Sam. Anong ginagawa mo rito? Tanong niyang nagtataka. Doc Alvarez, may pasyente sa room 106. Kailangan mo siyang puntahan. Anang lalaki. Anong nangyari sa pasyente? Tanong niya habang sinusundan si Sam. May problema sa puso, Doc. Sagot nito. Napakunutan noon niya. I'm a neurosurgeon, Sam. Hindi ako cardiologist. Paliwanag niya rito. Ikaw lang makakagamot sa kanya. Sagot pa nito. Hindi nagtagal ay huminto sila sa harap ng isang pinto. Umasok ka na. Utos nito. Abnormal ang heartbeat niya. Nagtataka man ay binuksan ni Celia ang pinto. Inilibot niya ang tingin sa kwarto at napansin niya ang lalaki nakahiga sa hospital bed. Nilapitan niya ito. Are you okay, sir? Tanong niya rito. Nakatalikod ito sa kanya kaya hindi niya makita ang itsura nito. I-check ko pong heartbeat niyo. Anya saka inilagay sa tenga ang kanyang stethoscope. Abnormal daw pong heartbeat niyo. Anya rito. Nabigla siya nang bigla na lamang itong humarap sa kanya at napagtanto na si Gio pala nakahiga doon. It's because of you, Dr. Celia Alvarez. Nahanap kasi ng puso kong pagmamahal mo. Anito. Nagulat si Celia nang biglang hinapit ni Gio ang kanyang mga braso. Ang lakas ng pagkakahila nito, kaya't hindi na siya nakaligtas at napahiga na lamang. Namula ang kanyang pisngi na mapagtanto na sa ibabaw ng katawan nito siya bumagsak, habang ang kanyang mga kamay ay nasa dibdib nito. Hindi malaman ni Celia kung anong gagawin niya. Ang tibok ng puso niya ay nagsimulang bumilis. Gio, ano bang ginagawa mo? Nagpumiglas siya ngunit hindi niya kayang kumawala sa pagkakakulong sa mga bisig na lalaki. I know what I did last night, Celia. Totoo lahat ng mga sinabi ko, even though I'm drunk. Sabi ni Gio. Gio! Mahina niyang tawag dito. Ngunit natigil na makita niyang seryoso ang mga mata nito. Ang mga kamay ay mas lalong humigpit sa paligid ng kanyang mga braso. Baka hindi ito ang tamang oras. Pabulong niyang sabi. I want you to know that I like you, Celia. Ikaw lang babaeng pakakasalan ko. Mayroon senseridad at tugon ni Gio. Hindi siya nakasagot. Anong sasabihin niya? Can you be my girlfriend again? Diretsahang tanong nito sa kanya. Nang maramdamang lumuwag ang pagkakahawak nito ay mabilis na kumawala siya at lumayo sa lalaki. Tumingin siya kay Gio. Makikita sa mukha nito ang lungkot dahil sa ginawa niya. Tumalikod siya at doon ay umukit ang ngiti sa kanyang mga labi. I'll think about it. Sagot niya rito bago lumabas. Hanggang sa makarating sa opisina ay abot tenga ang kanyang mga ngiti. Sa maghapon na trabaho ay hindi man lang nakaramdam ng pagod si Celia. Hindi pa rin kasi mawala sa kanyang isipan ang nangyari sa kanila ni Gio kanina. Ang saya-saya mo anak ka! Puna ng kanyang ina. Parang ngiting in love yan anak ka. Ganyan kasi noon ng nanay mo sa akin, nang ligawan ko siya. Masayang turan ng kanyang ama. Opo tay, si Gio po. Hindi nagdalawang isip na sagot niya. Gio, parang pamilyar ang pangalan anak. Siya po ang boyfriend ko dati. Anya. Si Gio ba? Aba, hindi ko inaasahan na magkakabalikan kayo. Gulat na sabi ng tatay niya. Paano ba kayo ulit nagkita? Matagal na kayong hiwalay, hindi ba? Takang tanong naman ang nanay niya.
Siya po ang CEO ng ospital na pinagtatrabahuhan ko. Pagmamalaki ni Celia. Ano? Sabay na tura ng dalawa. Opo, Nay, Tay, hindi po kayo mali ng pandinig. Nakangiting saad niya. Makalipas ang 2 araw ay maaga naghanda si Celia para sa kanyang appointment surgery sa batang pasyente. Nasasabik na siyang tulungan ng batang muling magkaroon ng pag-asa sa buhay. Dumiretso muna siya sa kanyang opisina pagdating sa ospital. Kumain siya ng almusal at uminom ng kape, bago lumabas para puntahan ang kanyang pasyente. Nagtaka siya dahil walang tao doon at isang nurse lamang na nililinis ang kwarto. Nurse, nasaan ang pasyente dito? Tanong niya. Yung bata po, Doc. Pinalis na po ng security. Sagot ng nurse. Anong nangyayari? Tanong niya. Fraud daw po ang pasyente, Doc. Ilang araw nang hindi nagbabayad sa ospital. Sagot nito. Mabilis na dumiretso sa main door si Celia at hinanap ng kanyang mga mata ang kanyang pasyente. Pumunta siya sa information office para magtanong, ngunit parehas lang din na nakuha niyang sagot sa sinabi ng nurse sa kanya. Lumabas siya mula sa ospital. Hinanap niya mag-ina hanggang sa nakita niya mga ito sa isang gilid. Mrs. Cruz? Tawag niya sa pangalan ng ginang habang bitbit nito ang anak. Doc Alvarez. Anitong umiiyak. Ano po nangyari? Ngayon na po ang operasyon ng anak ninyo. Tugon ni Celia. Naubusan na po kami ng pambayad, Doc. Napunta lahat sa facility ng ospital. Paliwanag ni Mrs. Cruz. Huwag po kayo mag-alala. Sumama po kayo sa akin. Tugon niya saka naglakad pabalik sa loob. Ngunit agad ding hinarang ng 2 security bago pa sila makapasok. Doc, hindi na po pwedeng pumasok ang pasyenteng yan. Ba na po sila. Tura ng security. This is an emergency. Kailangan ng surgery ang pasyente ko. Wika niya. Pero Doc, padaanin niyo kami. Utos niya rito. Nag-aalangan man ay walang nagawa ang 2 security guard. Nakapasok sila sa loob ngunit bigla na naman sumulpot si Doc Martinez. Ano sa tingin mo ginagawa mo, Doc Alvarez? Anito. Nagpapapasok ka ng mga scammer. Dagdag pa nito. That's my patient, Doc Martinez, and I am responsible for him. Ngayon, maari ba makadaan? Once is enough, Doc Alvarez. Huwag ka na ulit gumawa ng eksena. Your patients clearly violated the hospital's policy and regulation. At wala nakalagay sa batas na hindi pwedeng magpalis ang pasyente dahil fraud and scammer. Ngumisi si Cecilia. Are you sure, Doc Martinez? Tanong niya rito. Ano? Babanggitin mo na naman sa akin ang Republic Act 8344 sa akin? Sarkastikong tanong nito. That applies, but I will give you another one to help you learn. Sarkastikong sagot niya rito. Dr. Martinez, the hospital is violating the law by refusing to treat my patient, who is in a critical emergency condition and needs immediate surgery. Under Republic Act number 10932, denying emergency care due to unpaid bills is illegal. Napabuntong hininga ang kontrabidang doktor. Then, gawin mong gusto mo, Doc Alvarez, pero tandaan mo, Doc. Ang dapat mong tandaan, doktor ako. Ang trabaho ko hindi maningil, kundi magligtas ng buhay. Pagputol niya rito. Hindi na niya ito pinansin at agad na dinala ang pasyente sa OR. Dito na lang po kayo sa labas, Mrs. Cruz. Maraming salamat po, Doc Alvarez. Pagpasok sa loob ng OR ay inihiga niya ang bata sa kama at tinawag ang 2 kasamahan niyang nurse na mag-assist sa kanya. Sinimulan nilang operasyon. Tanging tunog ng makina ang naririnig habang isinasagawang operasyon. Nakasuot siya ng surgical gown at mask at nakapalibot sa kanya ang kanyang surgical team. 6 na oras na nakakalipas at ang operasyon ay halos patapos na. Maingat na tinahin ni Celia ang anit nito. Tapos na. Sambit niya. Isang malalim na buntong hininga ang narinig mula sa kanyang surgical team. Good job, everyone! Anya. Nakahinga na maluwag na lumabas sa Celia. Sinalubong siya ni Mrs. Cruz na merong pag-alala. Ngumiti siya rito. Ligtas na pong anak niyo, Mrs. Cruz. Nakangiting balita nito. Maraming salamat, Doc Alvarez. Salamat po. Umiiyak na pagpapasalamat ni Mrs. Cruz. Tungkulin ko po yun bilang isang doktor. Nakangiting turan niya. Dumiretso siya sa opisina. Pagpasok sa loob ay nadatnan niya si Gio na nakaupo sa loob.
Gio, anong ginagawa mo rito? Tanong niya. How's the surgery? Tanong nito. Successful. Maikli niya sagot. And? And I'm going to pay for them sa pamamagitan ng sweldo ko. Alam ko mali ako, Sir Gio. Pero hindi ko kayang merong mawala ng buhay sa mga kamay ko. He's my patient. Paliwanag niya rito. Tumayo ang lalaki at lumapit sa kanya. Naramdaman niya na lang ang pagyakap nito sa kanya. Ayos na lahat, Celia. You don't need to worry. I know how hard it is for you. I know you're already tired for doing your best to save that child. Nandito lang ako. Anito. Napasandali siya sa balikat ni Gio. Gumagaan ang pakiramdam niya tuwing naroon siya sa tabi nito. Ayokong problemahin mo pa ang mga bayarin ng pasyente mo. Dagdag pa nito. Did you pay for it? Tanong niya. Yeah, sagot nito. Thank you, Gio. Kumalas ito sa pagkakayakap sa kanya at hinawakan ng kanyang magkabilang braso. So, can I get the answer now? Anito. Doon, bumalik sa alaala ni Celia ang nangyari 2 araw na nakakalipas. Matagal na siya nagkaroon ng kasagutan, ngunit nagdadalawang isip siya kung sasabihin niya na ba iyon sa lalaki. Pwede bang mamaya na lang? Pwede ba tayong pumunta muna sa mall? Imbes ay tanong niya. Really? Niyayaya mo ko? Hindi makapaniwala ang tanong nito. Yes, ibibigay ko ang sagot ko sa'yo mamaya. Nakangiting sagot niya. Maagang umuwi si Celia sa kanilang bahay. Mamaya ay magkikita sila sa mall ni Gio kung saan madalas silang tumatambay noon. Nag-ayos siya. Nahirapan pa siyang pumili ng susuoting dress. Hindi na siya makapaghintay na makita ang lalaki. Ang ganda mo naman, anak. Paniguradong mai-inlove sa'yo niyan si Gio na matindi. Nakangiting tura ng kanyang ina paglabas niya mula sa kwarto. Umalis na rin agad si Celia dahil late na siya sa ibinigay niyang oras ng pagkikita nila. Sumakay siya ng taxi papunta sa mall kung saan sila magkikita. Pagpasok sa mall ay sumakay siya ng escalator papunta sa second floor at hinanap ang daan papunta sa view deck. Maraming tao doon pagdating niya. Iniikot niya ang tingin sa paligid. Pilit hinahanap ang pamilyar na anyo ni Gio sa gitna ng matao na view deck. Ilang saglit pa ay napansin niya ang lalaking nakasandal sa railing. Nakatanaw sa malawak na tanawin sa ibaba. Gio! Tawag niya rito. Lalapit na sana siya sa gawin ng lalaki nang makitang paglapit ng isang babae dito at kumapit pa sa braso nito. Nagtatakat na pakunutan noon ni Celia nang bigla na lamang nitong halikan si Gio sa pisngi. What are you doing? Dinig niya panditan niya ni Gio bago ito kumala sa babae. Nang makita niya ang eksena sa harapan niya ay parang biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Ang saya at pananabik na kanina'y bumabalot sa kanya ay agad na napawi at napalitan ng biglang kirot sa dibdib. Nakaramdam siya ng inis. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Halos tumatakbo na siya sa bilis ng kanyang mga hakbang. Hindi na niya inalintana kung sino ang nakakasalubong niya. Ang gusto lang niya ay makalayo. Celia, sandali lang! Narinig niyang tawag ni Gio mula sa likuran. May pagmamadali sa boses nito at pag-alala. Hindi siya lumingon. Hindi siya huminto. Ngunit ilang sandali lang ay naramdaman niya ang kamay ni Gio na marang humawak sa kanyang braso at pinipigilan siyang umalis. Please, pakinggan mo muna ako. Pagsusumamo nito at bahagyang hinihingal. Pumiglas siya pero hindi ganun kalakas. Ayaw niyang ipakitang naapektuhan siya. Ngunit ramdam niya ang panginginig ng kanyang boses na magsalita siya. Wala ka naman dapat na ipaliwanag, Gio. Hindi naman tayo. Napabuntong hininga ang lalaki. Hindi mo naiintindihan. Hindi yun. Hindi yun ano. Ginagawa mo sa akin para lang makaganti ka. Pinaglalaroan mo ko. Kinuha mo lang ang loob ko para saktan ako dahil sa pag-iwan ko sa'yo noon. Alam ko na eh. Simula pa lang nung una, galit ka sa akin. Hindi. Nagkakamali ka, Celia. Hindi ako galit. Hindi kita pinaglalaroan. Totoong nararamdaman ko para sa'yo. Paliwanag dito. So, sino babae yon? Kaibigan mo lang? Wala na mabagitan sa inyo? Oo, alam ko naman na paghalik lang yun sa pisngi, Gio. Masakit lang sa akin kasi sinasabi mo sa akin na gusto mo ko. Tapos meron kang kasamang ibang babae. Mahinahon na paliwanag niya. Gusto kita, Celia. Mahal na mahal kita to the point na hindi ako naghanap ng iba simula na maghiwalay tayo nun. Nangako ako na, in this lifetime, you're the only one.
Tumingin siya sa mga mata nito. May senseridad doon. Pero hindi niya alam kung dapat pa ba siyang maniwala. Bakit ako maniniwala sa'yo? Mahina niyang tanong. Hinawakan ni Gio ang kanyang mga kamay. Mas mahigpit yon at parang ayaw siyang pakawalan. Dahil kapatid ko yon. Napatigil si Celia. Saglit siyang natulala habang inuulit sa isip ang sinabi ni Gio. Kapatid? Parang biglang nablangko ang isip niya. Ang inis na kanina'y bumabalot sa puso niya ay napalitan ng pagkalito at bahagyang hiya. Unti-unting humalik sa isip niya nakitang eksena. Ang babaeng kumapit sa braso ni Gio, ang halik sa pisngi nito, at ang reaksyon ng lalaki na tila nagulat din. Kapatid mo? Mahina niyang ulit. Tumango si Gio. Hindi pa rin ito binibitawan ng kanyang kamay. Oo, Celia. Nagpumilit siya sumama rito para lang makita ka. I'm sorry. Ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa hiya. Hindi siya agad nakapagsalita. Bago pa man makasagot si Celia, ay biglang lumapit ang babaeng kanina lang ay nakita niyang humalik kay Gio. Hi. Bungad ang babae sabay kamot sa batok. I'm Faye, kapatid ni Gio. Nice to meet you, Celia. You're so beautiful. Nakangiti nitong sambit. Ngumiti rin siya rito. Nice to meet you too, Faye. Didn't I say not to joke around, Faye? Galit na sita ni Gio sa kapatid. Yeah, I think I went a bit too far. Ngisi ni Faye. Huminga siya ng malalim bago tumango. Ayos lang, siguro nadala lang ako ng emosyon. Pasensya na kung hindi muna ako nagtanong. You don't have to be sorry, Celia. It's my fault. Paninisi ni Gio sa sarili. Napangiti si Faye. Ayos lang, sabi ko na nga ba may something kayong dalawa eh. Hinindatan nito ang kapatid bago bumaling sa kanya. Bagay kayo, promise. Napabuntong hininga si Gio. Faye, pwede ba? Tama na muna yung pangasar mo. Natawa si Faye. Sige na, iiwan ko na kayo. Bago ito umalis ay inilapit itong sarili sa kanya at bumulong. Aalagaan mo to si kuya ha. Mukhang matagal kanyang hinintay. Nag-iwan pa ito ng isang makahulugang ngiti bago ito tumalikod at lumakad palayo. Tahimik na nagtama ang tingin nila ni Gio nang sila na lamang dalawa. So, basag ni Gio sa katahimikan. Can I get your answer now? Hindi niya muna ito sinagot at hinila ang lalaki pabalik sa view deck. Umupo sila sa may bakanting bench. Naalala mo pa ba, Gio? Ito yung lugar kung saan nagtanong ka sa akin nung kung pwede mo na ba akong maging girlfriend. At dito rin kita noon sinagot. Yeah, I remember it. Sagot ni Gio. Yes. Nauutal na sagot niya. Napaawang ang labi ng lalaki. Napansin ni Celia ang saya sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Yes. Ulit pa nito. Yes. Oo, Gio. Masayang sagot niya. Sinasagot na kita. Ilang taon ang lumipas pero ikaw pa rin. Ikaw lang ang itinitibok ng puso ko. Nabigla siya nang higitin siya nito at mahigpit ang niyakap bago hinalikan sa kanyang noo. You know how much I love you, Celia. Hindi ko nahahayaan na muli kang mawala sa akin. Let's get married. Nasasabik na sabi nito. Nabigla siya dahil sa huli nitong sinabi. Hindi siya makapaniwala. Kasal? Kumalas ito sa pagkakayakap sa kanya. Tumayo ito at lumuhod sa kanyang harapan. Yes, Celia. Let me marry you, please. Pakiusap nito. Natigilan siya. Nablangko siya nung oras na yon habang ang mga salita ng lalaki ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung paano tumugon, paano siya magpapasya ng ganong kabilis. Pero sa kabila ng lahat ng pagkalito at takot ay ramdam niyang may isang bagay sa puso niya na nagsasabing pumayag na siya sa inaalok ni Gio. Hindi ko alam. Tugon ni Celia. Hindi ko alam kung handa na ako para dito, Gio. Nagkibit ng balikat si Gio, ngunit hindi ito umalis sa kanyang harapan. I understand, Celia. Hindi ko naman minamadali. Gusto ko lang malaman mo na ikaw lang papakasalan ko. Ngumiti si Celia. Tila nagkaroon na siya ng kasagutan sa kabila ng pag-alinlangan. Let's get married, Gio. Sure ka na? Nakangiting tanong ng lalaki. Yes, Gio. Thank you, Celia.
Malumanay nitong sinabi matapos tumayo. I promise, I will make you happy for the rest of our lives. You've always been the one, Gio. Mahinang wika niya habang tinitignan ng lalaking nagbigay sa kanya ng dahilan upang maniwala muli sa pagmamahal. I'm ready. Ready to be with you forever. Isang ngiti ang pumaskil sa mga labi nito saka siya muling niyakap na mahigpit. Forever. Bulong nito sa kanyang tainga. That's all I want with you. Ilang buwan pa lang sila ulit nagkasama ay malaki ng kanilang tiwala sa isa't isa. Naniniwala sila na talaga hanggang dulo, kaya bakit pa papatagalin ang kasal kung doon naman sila papunta. Makalipas lamang 1 buwan na preparasyon, sa wakas ay ikakasal na rin sila. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang ikakasal ka na, anak. Umiiyak na wika ng nanay niya habang mine-make-upan siya. Masaya ako para sa'yo, Celia. May tiwala ako sa lalaking pakakasalan mo. Sabi naman ng tatay niya. Huwag po kayo mag-alala na, itay. Hindi naman po tayo maghihiwalay kahit magpakasal ako. Tugon ni Celia. Kasama niya kasi ang kanyang mga magulang na titira sa bahay ni Gio. Nagsimula ang kasalan. Bumaba si Celia mula sa kotse at naglakad sa red carpet patungo sa pinto ng simbahan habang nakasuot ng isang eleganteng puting gown. Pagpasok sa pinto, ay sinalubong siya ng kanyang ina at ama na umiiyak. Sa paglapit sa altar, ay nakita niya si Gio na nakatayo doon, suot ang isang itim na tuxedo. Lumapit ito sa kanya at sabay silang naglakad patungo sa altar. Habang nagsisimula ang seremonya, ay hindi na nila mapigilan ng matamis na ngiti sa kanilang mga labi. At ang mga mata niya ay kumikinang sa kaligayahan. Celia, in all the days that have passed, you are the one I chose to be with. I can't imagine my life without you. You have given me true happiness, and with every moment spent with you, I've learned to love every part of life. Mababakas ang senseridad sa mensahe nito sa kanya. Gio, hindi ko rin akalain na darating ang araw na hahantong tayo sa kasalan. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin. Tadhana na sigurong may kagustuhan na kahit na ipinagkalayo tayo noon, narito tayo ngayon at magkasama. Walang pagkakataon na hindi ko iniisip kung paano tayo muling nag-cross ng landas. At ngayon, alam ko na ang tadhana ay may magandang plano para sa ating dalawa. Nakangiting sagot ni Celia. And you may now kiss the bride. Tura ng pari matapos sa mahabang seremonya. Marahang iniangat ni Gio ang belo na nakatakip sa mukha niya. Ipinagdikit nila ang kanilang mga labi. Habang ang kanilang mga labi ay magkahugpong, ay tila naglaho ang mga tao sa kanilang paligid. Narealize niya lang na may kasama sila na ang mga bisita ay nagbigay ng masayang palakpakan. Umagos ang luha sa mga mata ni Celia matapos ang masuyong halik. Binigyan niya ng matamis ng ngiti si Gio. Matapos ang kasalan ay dumiretso sina Celia at Gio sa mansyon ng huli. Binuhat siya ng asawa na pang bridal style saka dinala sa malaking kwarto. I love you, Celia. Tura nito sa kanya matapos siyang ibaba sa malambot na kama. I love you too, Gio. Tugon ni Celia. Binigyan siya nito ng masusuyong halik. Let's start our honeymoon, shall we? Nito. Hindi na nakasagot si Celia nang bigla na lamang nitong hagkan ng kanyang mga labi. Makikita sa mukha ni Gio ang puno ng init na pagmamahal. Dahan-dahan at maingat itong hinubad ang mga layer ng damit niya. Teka lang, hindi ba't maaga pa para dito? Tanong niya sa pagitan ng kanilang mga halik. Tumigil si Gio sandali. We can start right now, kahit abutin pa tayo ng bukas. Nito. Nung gabing yon ay nilunod nila sa pagmamahal ng isa't isa. Masaya sila nagkasama at ipinagpatuloy ang kanilang buhay na magkahawak kamay, puno ng pag-asa at pangarap para sa hinaharap. Makalipas ang ilang taon ng kanilang pagsasama ay biniyayaan sila ng 2 anak, isang babae at isang lalaki na naging bunga ng kanilang wagas na pag-ibig. Sa bawat araw na lumipas ay mas lalong tumibay ang kanilang samahan. Nakakatuwang isipin na sa kabila ng paghihiwalay nila noon at mga pagsubok na humadlang sa kanilang pagmamahalan, ay muli silang ipinagtagpo ng tadhana. Hindi man naging madali ang kanilang landas,
Napatunayan nilang ang tunay na pagmamahal ay may kakayahang maghintay, magpatawad at muling bumuo ng isang mas matibay at mas masayang kinabukasan. At sa huli, sila ay nanatiling magkasama, hindi lang bilang magkasintahan, kundi bilang mag-asawang handang harapin ang buhay na magkasama habang pinapanood ang paglaki ng kanilang mga anak na siyang magiging patunay ng kanilang pag-iibigan. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. To God be the highest glory. Hanggang sa susunod. Paalam!